Ka-iponaryo, imagine a 500,000 peso business puhunan with 0% interest and no collateral. Ito na ang 2026 government update na kailangan mong malaman agad. Maraming iponaryo ang hirap mapalago ang negosyo dahil sa sip-sip profit na interest rates ng mga bangko. Pero may isang hidden fund na literal na nakaabang lang para sa mga wais. We're talking about 500,000 pesos na pwedeng pumasok sa bank account mo nang hindi ka kinakabahan sa monthly amortization o sa hihingiing titulo ng lupa. Kaya siguraduhin mong panoorin hanggang dulo dahil hihimayin natin ang exact blueprint kung paano mo ma-access ang secret capital na ito gamit ang pinakabagong digital system. Lahat ng details at ang tamang paraan para maging top priority sa application, ilalabas natin dito para siguradong hindi ka mapag-iiwanan sa funding na ito. Walang halong biro. Ito na ang lever na magpapalipad sa pangarap mo. Ate Karen, seryoso ba yan? Paano ba maging priority dyan para hindi kami maunahan ng iba? Tignan natin ang magkaibang mundo ni Rico at Dennis. Pareho silang kailangan ng 500,000 pesos para sa kanilang business expansion ngayong 2026. Si Rico, kumuha ng traditional business loan. Ang unang hiningi sa kanya, titulo ng lupa bilang collateral. Pagkatapos, pinatawan siya ng 12% annual interest. Ang monthly amortization niya, 17,500 pesos. Sa unang araw pa lang, si Rico ay nagtatrabaho na para sa bangko. Isipin bago pa siya kumita, kailangan muna niyang bunuin ang 17,500 pesos buwan-buwan pambayad lang sa utang. Nung humina ang benta niya sa second month, kinabahan siya dahil ang interest ay hindi tumitigil. Kahit walang kita, kailangan niyang magbayad kung ayaw niyang makuha ang kanilang lupa. Samantala, si Dennis nahanap ang secret fund. Nakuha niya ang parehong 500,000 pesos pero sa ilalim ng 0% interest at zero collateral. Binigyan siya ng 5 years para bayaran ang principal amount. Ang monthly payment niya, 8,333 pesos lang. Dito niyo makikita ang gap. Habang si Rico ay kailangang maglabas ng 17,500 pesos, si Dennis ay 8,333 pesos lang ang binabayaran para sa parehong halaga ng puhunan. Ibig sabihin, bawat buwan, si Dennis ay may ekstrang 9,167 pesos na liquid cash. Si Rico, pilit na pinagkakasya ang natitirang benta para sa operations. Si Dennis, ang ekstrang 9K niya ay pambili na agad ng dagdag na inventory o pambayad sa marketing. Si Rico ay nasa survival mode dahil sa fixed costs niya, habang si Dennis ay nasa growth mode. Hindi kailangan ni Dennis ng titulo ng lupa. Sapat na ang kanyang business plan. Sa mata ng bangko, si Rico ay isang risk. Pero sa mata ng secret fund, si Dennis ay isang asset. Sa bawat pag-ikot ng buwan, mas lalong naiiwan si Rico dahil ang bawat porsyento ng interest na ibinibigay niya sa bangko ay porsyento ng kanyang pagod na hindi na niya mababawi. Si Dennis ay gumamit ng leverage, ang paggamit ng pera ng gobyerno para palaguin ang sarili niyang asset nang walang kapalit na interest. Kahit pareho silang masipag, magkaiba ang resulta ng kanilang buhay. Sa dulo ng 3 taon, si Rico ay nakapagbayad ng 630,000 pesos. Si Dennis, 500,000 pesos lang ang ibinalik. Ang 130,000 pesos na diferensya ay perang sana ay pambili na ni Rico ng bagong sasakyan o pang-expand ng pwesto. Ang tanong, saan ba nahanap ni Dennis ang fund na ito at bakit hindi ito ginagawa ng lahat? Ang programang ginamit ni Dennis ay ang DAACPC Kaya, Capital Access for Young Agri-Entrepreneurs. Ngayong 2026, ito ang pinaka-aggressive na paraan ng gobyerno para pondohan ang mga bagong negosyo. Pero heto na ang master filter o ang kondisyon na kailangang malampasan. Ang programang ito ay exclusive para sa mga Pilipino na may edad 18 to 30 years old. Kung ikaw ay lagpas na sa edad na ito, huwag kang mawala ng pag-asa. Dito papasok ang pinakawais na diskarte na ginagawa ng mga pamilyang marunong sa pera. Ang tawag dito ay ang frontliner strategy. Kung ikaw ay isang magulang,
tita o kuya na may magandang business idea pero lagpas na sa age limit, huwag mong hahayaang masayang ang 500,000 pesos na ito. Ang sikreto ay ang paggamit ng qualified representative sa loob ng pamilya nyo. Kung may anak, pamangkin o kapatid ka na nasa 18 to 30 bracket, sila ang kailangang maging official borrower. Ang pangalan nila ang nasa papel bilang project proponent, pero ang business management at operations ay pwedeng sayo. Sila ang nagsisilbing face ng application dahil sila ang pasok sa criteria ng gobyerno. Bakit ito ginagawa ng gobyerno? Dahil gusto nilang hikayatin ng mga kabataan na pumasok sa agri-fishery business. Pero ang katotohanan, kailangan ng mga kabataang ito ng gabay ng mga mas may karanasan. Ito ang perfect match, ang iyong experience at ang kanilang eligibility. Sa ganitong paraan, nakakakuha ang pamilya niyo ng zero interest capital nang hindi lumalabag sa batas. Ang kailangan lang ay patunay na ang inyong frontliner ay may sapat na kaalaman. Hindi kailangang maging expert, sapat na ang pagiging graduate ng kahit anong agriculture-related course o kahit ang paghawak ng TESDA training certificate sa mga agri-fishery programs. Kung wala pa nito, ang inyong representative ay pwedeng kumuha ng short-term training sa loob lang ng ilang linggo para maging qualified. Huwag mong hayaang matulog ang pondong ito sa gobyerno. Ang 500,000 pesos na ito ay literal na nakalaan para sa mga pamilyang gustong magsimula. Kung hindi mo ito kukunin gamit ang tamang pangalan, ibang tao ang gagamit ng slots na yan. Ngayong 2026, ang diskarting ito ang naghihiwalay sa mga pamilyang laging hirap sa kapital at sa mga pamilyang marunong gumamit ng system para umasenso. Narito ang exact steps para makuha ang approval ngayong 2026. Wala na ang lumang paraan na kailangan pang magpabalik-balik sa opisina. Ang lahat ay digitalized na para mas mabilis at iwas abala. Step 1. RSBSA Registration. Ang unang hakbang ay ang pagpapa-enroll ng inyong 18 to 30-year-old representative sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito ang nagsisilbing DNA ng inyong application dahil dito ina-anchor ng gobyerno ang lahat ng financial benefits. Kung wala ang inyong pangalan sa database na ito, automatic na rejected ang inyong portal registration dahil hindi kaya ma-verify ng system bilang isang lehitimong agripreneur. Para gawin ito, pumunta lang sa inyong Municipal Agriculture Office. Magdala ng valid ID at patunay na kayo ay involved sa farming or fishery. Huwag kayong matatakot sa form na ito dahil simple lang ang mga tanong. Kapag na-encode na ang inyong data, bibigyan kayo ng RSBSA number. Itabi nyo itong maigi dahil ito ang gagamitin nyo bilang access key pagdating sa online application. Ito ang pinaka-importanteng pundasyon para maging priority sa listahan. Step 2. Access the ACE Portal 2.0. Pagkatapos ang RSBSA, dito na kayo papasok sa ACE Portal 2.0, ang pinakabagong online system ng DA-ACPC. Sa portal na ito, i-upload na ang inyong valid ID, RSBSA number at ang inyong business plan. Ang business plan ang puso ng inyong application kaya dapat itong maging realistic. Huwag gumamit ng mga generic na template. Ipakita nyo ng maginaw kung paano kikita ang inyong 500,000 pesos at kung paano nyo ito ibabalik sa loob ng 5 years. Dahil digital na ang system, siguraduhin na malinaw ang bawat document na i-upload nyo. Iwasan ang malabong pictures dahil automatic itong nare-reject ng AI verification ng portal. Ang ACE Portal 2.0 ay dinisenyo para tapusin ang palakasan system. Kung kompleto ang documents mo at maayos ang iyong cash flow projection, mabilis ang pag-usad ng iyong status. Itong wise na paraan para makaiwas sa mahabang pila at makuha ang approval sa loob lang ng maikling panahon. Step 3. Online Validation and Disbursement. Kapag nasubmit na ang lahat, dadaan ang application sa online validation. Mag-i-email sa inyo ang ACPC para sa isang virtual interview o briefing. Dito, i-verify kung naiintindihan ba ng inyong frontliner ang responsibilidad ng paghawak ng ganito kalaking puhunan. Hindi ito exam. Ito ay para lang masiguro na ang pera ay mapupunta sa tamang production at hindi sa personal na gastusin.
Kapag pasada na sa validation, ang 500,000 pesos ay ididirekta na sa inyong bank account or partner e-wallet. Ang kagandahan sa update na ito ngayong 2026 ay wala ng cheque na kailangang hintayin sa post office. Digital na ang disbursement para magamit nyo agad ang kapital sa inyong operasyon. Tandaan, ang quarterly budget ay may limitasyon. Ang mga nauunang makatapos sa Step 3 ang siyang unang makakakuha ng pondo, kaya bilis at tamang documents ang kailangan dito. Ang DAACPC Kaya ay ang ultimate lever para sa mga wais na pamilya. Tandaan ang ating thesis ngayong araw. Ang puhunan hindi dapat pabigat, dapat itong maging pakpak para lumipad ang negosyo mo. Huwag mong hayaan na ang kawalan ng collateral ang pumigil sa pangarap mo. Gamitin ang tamang diskarte, hanapin ang tamang frontliner at mag-apply na sa ACE Portal. Kung may tanong kayo sa requirements, i-comment nyo lang sa ibaba. Ako ang inyong Ate Karen, ang batang wais, siguradong may bukas na matamis. Kita-kits sa susunod na video mga kaipunaryo!